Kilala niyo ba si Lola Seni? Nanay Seni, Ateng Seni. Oo, siya ang isang taong minsang nabuhay sa mundong ibabaw. Naging parte ng napakalawak na daigdig, naging sandigan ng makararami. Ngayong wala na siya, halina't tunghayan ang mga ala-alang kanyang iniwan. Mga ala-ala na patuloy na nagbubuhay. Mga ala-ala na patuloy na nagbubuhay sa puso na minsan sa ating buhay, ibinigay siya ng ating Panginoon na naging parte ng ating buhay. Subuan mo si Lola! Subuan! Ako ay magpalimos. Nung nabubuhay pa itong mahal kong asawa at nagpasalamat ako sa maganda niyang serbisyo sa akin. Mamimiss ko siya sa araw-araw. At pagdating ko sa bukid, ang mamimiss ko sa kanya ay nakahanda na lahat yung pagkain, ganun. At saka isa, mabait sa mga apo. Yung pagganito yung mga apo, kaya anong kunin sa tindahan niya, hindi siya nagreklamo. Kaya mahal na mahal niya yung kanyang mga apo. Mahal na mahal kita. Mamimiss kita araw-araw. Hindi ko makakalimutan yung ginawa mong kabutihan sa akin. Hindi ko na hinangad sa mundo. Subuan mo si Lola! Subuan! Sige na! Ay po, palakpak yung puwet! Sige na! Tatawa! Ay isa. Si nanay ay isang mabuting magulang. Kahit na minsan nagkakaroon ng pinagagalitan niya kami nung maliliit pa kami, pero nung lumaki na kami, hindi na siya talagang pinakita niya na sa amin kung paano niya kami minahal. Gusto niya makapagtapos kami lahat ng pag-aaral. Yun naman natupad niya. Kahit anong hirap niya na pagtitinda, kahit saan, talagang sinisikap niya na makakumita kahit paano. Ang di ko makakalimutan kay nanay yung pagiging maasikaso niya at saka mapagmahal sa amin. Pag dumarating kami dito, todo asikaso talaga siya, na feeling ko na namimiss niya kami. Kaya pagdating namin dito, todo asikaso talaga siya. Gusto niya uuwi kami sa mga time na, halimbawa, December, may mga okasyon, gusto niya nandito kami. Saka kahit wala kami dito, pag may birthday sa amin, naghahandaan niya kami. Kaya nanay, hindi ko kayo, kumbaga, wala naman kayo dito at alam ko na nandun na kayo sa piling ni Lord. Alam ko naman na, na alam nyo na kung gaano namin kayo kamahal, na magkakapatid, hindi nyo kami pinabayaan at talagang pinag-aaral nyo kami. Kahit na kayo ay nahihirapan at hirap sa buhay, talagang pilit nyo na ginusto nyo na makapag-aral kami lahat. Kaya nanay, hindi ko po kayo kumbaga nandito kayo lagi sa sa puso naming magkakapatid. Lahat ng alaala na pinakita nyo sa amin, lahat ng ngiti, hanggang dun sa huli na nagkasakit ka na nanay, hindi mo po kami inalala mo pa rin po kami. Kumbaga, kami pa rin po yung inisip mo ng mga anak mo. Sa mga time na kailangan namin na nandito sana kami, pero pinilit mo pa rin na wag na kaming umuwi. Wag na namin ikaw, wag na kaming pumunta dito para umuwi kasi lagi ka nagsasabi na sayang ang pamasahe. Pero sabi ko nga sa'yo, gusto ko kitang alagaan kahit na sa konting panahon na nagkasakit ka, kasi nag-alala din kami sa'yo na parang ang bilis
na di pa rin ako nakapaniwala agad na wala ka na. Pero alam ko naman nasa piling ka na ni Lord. Kasi alam ko naman na talagang madasalin ka hanggang sa nasa hospital tayo, si Lord pa rin yung tinatawag mo, sinasabi mo lagi na lahat ng ito ay may plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya mahal na mahal kita, Nanay. Si nanay yung nabubuhay yan. Hindi kayang tumbasan yung mga pagmamahal at pag-asikaso niya sa aming magkakapatid. Napakabuti niyang nanay. Wala naman taong perpekto. Pero para sa akin, si nanay perpekto sa kabutihan, sa kapwa, sa mga kaibigan, sa kapatid, sa apo, sa asawa. Pinalaki niya kami bilang isang anak na hindi maging madamot. Hindi maging madamot sa kapwa. Sobrang bait niya. Kaya yung mga kaibigan ko, lagi siyang naaalala. Hindi nila nakakalimutan yung mga kabutihan ng nanay. Pag-aasikaso niya, hindi ko maisip. Ang hirap-hirap isipin na pag-uwi kami galing Cavite. Wala na sasalubong sa amin na nanay. Ang mga sikaso, mapagmahal, maaruga. Ang hirap-hirap tanggapin. Pero alam ko, masaya na siya. Kasama ako nung namatay si nanay. Nakita ko na ang gan-gan sa dibdib kasi hindi ko siya, yung sinukli sa kanya ng Panginoon, nawala siya nang hindi siya nakaranas ng hirap, magaan ng pagkawala ni nanay. Yun ang ginanti ng Panginoon sa kabutihan niya. Napakagaan ng pagkawala ni nanay, kaya alam ko, yun ang sukli sa kanya ng Panginoon. Hindi man lang siya binigyan ng maraming pera, hindi siya binigyan ng mga material na bagay, pero pinagkalooban siya ng Panginoon na isang mabuting tao, ay hindi madamot na tao. Yun ay isang nag-inspirasyon namin sa kanya, na yun ay habang buhay namin dala-dala, na habang buhay namin na alam kong gusto ni nanay na yun yung mamana namin sa kanya. Kahit kanino, hindi ko siya nakita ng pagiging madamot sa kapwa. Lahat yun, nakita ko sa kanya kung gaano siya maging mapagbigay sa kapwa. Kahit wala na siya, gusto niya, kahit sa mga apo niya, kahit wala siyang kapera-pera, mapaligaya niya lang yung apo niya sa simpleng regalo niya. Masaya na siya. Nakimiss ko si nanay. Mahal na mahal ko si nanay. Napakabuti niyang nanay. Wala siyang katulad. Kaya nay, salamat sa lahat. Salamat sa lahat ng pag-aaruga mo. Hindi ka namin makakalimutan. Mula sa apo mo. Naiiyak ako nung lumapit sa akin yung anak ko na sabi niya sa akin, Mami, pag naging lola ka ba, kasing bait ka ng ni lola. Yung hindi ka madamot, kahit ubusin ko yung tinda mo. Pero sabi ko, kaya yun yung naisip ko na ipagpapatuloy ko yung ganun niyang ugali kasi alam ko yun yung gusto ni nanay. Yun ang gusto ni nanay. Si nanay, alam ko yung buong niyan, mapagkwento ng lahat, tandang-tanda niya lahat ng mga nangyayari, lahat ng birthday ng mga, ng kahit magulang, mga manugang niya, kabisado niyan. Ganun siya, kinakwento niya nung araw, lahat-lahat, kung paano sila nagkakilala ng tatay. Alam namin lahat yun. Ito naman sa bahay, wala kang magiging problema nung nag-aaral kami. Na mag-uurong pa kami, maglalaba, hindi kami umahawak ng damit namin para maglaba. Tapos yung pagkain namin, hindi namin naranasan magluto. Dahil nakaluto na, sobrang asikaso niya.
Iniisip ko nga nung nag-aanak ako, 4 kami, bakit niya nakaya? Naiwihin kami nang wala naman yung biyanan niya, na hindi sila nakasuno. Dito lang sila ni tatay, talagang sila lang yung full na nag-alaga sa amin. Doon ko nalalaman nung naging ina ako, na napakatyaga pala ni nanay. Hanggang ngayon, nung may asawa na kami, nung kumakain kami, siya pa magbibigay ng inumin, o uminom ka na ba Isa? Alok ng alok. Isa pang mamimiss ko sa kanya, pagka uwian na ng lunch, alam niyo, hindi ako makakapagluto. May nakaabang dyan. Mag-aabang siya ng meron ng kaserola na nakatakip ano sa tindahan. Inaabangan niya alas 11 para dumaan ako, ibibigay akong ulam. Kasi alam niya, hindi naman ako nakakapagluto. Tapos si Papi, nag-iiwi naman ng bata para may ulam na kami. Laging ganun. Tapos paghapunan, nandito kami. Nakita niyang kulang yung ulam, bigla na lang siya magdadagdag. Dito kami kakain. Hindi siya papayag na hindi kakakain. Yun namang, alam ko naman ngayon, buhay ni nanay. Nakasama ko siya sa lahat ng mga, sa buong buhay ko, na 40 years old. Nasulit ko naman si nanay. At yung nandun kami sa ospital, nahingi ko ng tawad yung naging magkukulang ko sa kanya. Kung meron man kami naging nambuhan nun, nahingi ko ng tawad sa kanya lahat yun. Si nanay hanggang ngayon, hanggang sa dulo, yung natunghayan ko sa kanya, na hindi pa rin kami pinag-alala, na ayaw niya na mag-alala kami. Bago siya mawala, pinag-pray siya namin, lalo na Princess, pinag-pray siya na kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. At yun din ang lagi niyang sinasabi. Kung oras mo na, kung kailan ka kukuhin ng Panginoon, tanggapin mo, ibig sabihin yun yung merong katapusan at yun lahat ng mangyayari, kagustuhan ng Panginoon. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung kagustuhan na pagkawala niya, napakaganda, natutulog lang siya. Ang message ko lang kay nanay, kami na bahala kay tatay, alam ko kung gaano mo siya kamahal. Hindi namin siya papabayaan. At lagi kang mananatili sa puso't isipan namin, lahat ng mga duro mo. Pag luto mo na espasol, ng kondol, hanggat kaya ko, gagawin ko yun. Dahil mamimiss yun ng mga suki mo. Gagawin ko yun. Binabang ako ko, gagawa ako ng senis, espasol. Ang pahabol ko dyan. Sobrang proud siya sa mga apo niya. Lahat, walang sinisino. Lahat ng apo niya, proud siya. Kaya nga pagka may mga program, nandun siya palagi. Nakasupport. Pag yung recognition, yun yung mamimiss ko sa kanya. Nandun siya. Nanonood siya doon, napakagaling niya award ng apo niya. Napakagaling mga with honors. Lagi siyang nakasuporta doon. Ngayon walang graduation, na absent siya sa eskwelahan, nanonood siya. Kahit nung graduation na tayo sa national, hindi ko siya sinama kasi sabi ko maraming tao doon. Hindi nyo na makikita si Paisa. Pero ang ginawa niya, sumunod siya, hinanap pa niya yung pwesto. Buti ka ako nakita nyo. Para lang maka-attend siya kay Paisa. Natutuwa ako, nakabutan niya si Paisa kung sinabitan. Tuwan-tuwa siya. Napakaswerte namin, napakapalad namin na siya yung naging ina namin. Si Lola po, matagal ko po siya nakasama dahil ako po yung una niyang apo. Masasabi ko lang po kay Lola, talagang nagampanan niya po yung trabaho niya bilang lola namin. Hindi po siya nagdadamot, kahit po kumuha ka lang po sa tinda niya, hindi po niya papabayaran yon, ibibigay niya pa po lahat. Nasaksihan ko rin po yung mga ugali ni Lola. Magkakwento po siya 20 times nang uulitin. Pero sa mga simpleng bagay po na yon, tumatak po sa isip ko si Lola kung gaano po siya kabuting tao. Meron pa pong mga pagkakataon na ibibigay niya na lang yung mga paninda niya sa mga bumibili sa kanya. Mabilis po siyang maawa sa tao. Napakasipag niya rin pong lola. Lola po, pagka po may mga achievement ako, siya po yung unang nandun, pumapalakpak. Tapos nung graduation ko, kahit hindi na po siya pinapapunta, makikita mo nandun siya sa likod.
Gustong gusto niya po na nakikita kami. Tapos, meron pa pong mga araw na napakasimple lang po na meron kaming laban. Gusto niya pa pong manood. Kahit na hindi naman po dapat napupunta doon. Sabi niya, pwede ba ako manood? Tapos gustong gusto niya pong pinapanood yung mga video ko. Sobrang proud niya po sa mga apo niya. Naririnig ko po sa ibang tao na ikinakwento daw po ni Lola na napakagaling daw ng mga apo niya. Proud na proud daw siya, ganun. Tapos po, si Lola po, pagkagaling ako sa school, tatanungin niya kung kumain na ba ako. Tapos pag nalaman niya na hindi pa, kahit walang ulam ang gagawin niya, magluluto pa siya. Sobrang bait niya pong Lola. Hindi po siya madamot. Hindi siya kagaya ng ibang lola na maninigaw dyan, ganon. Tapos, si Lola kahit wala po ikaw gagawin. Si Lola, pagka nalaman niyang nagre-review ka, siya na po nung kikilos, magugulat ka kahit tinatago mo yung mga damit mo, lalaban niya na yun ng kusa. Hindi po siya nagre-reklamo. Nung nabubuhay po si Lola, simple lang po yung pangarap niya. Nakwento niya po sa akin na yung pangarap niya raw po, yung uupo siya sa lamesa na magpapamigay siya sa mga bata ng biyaya na natanggap niya. Isa pa pong pangarap niya na gustong gusto niya pong matupad. Yung makita niya raw po akong gumraduate. Tapos, kung loloobin daw po, gusto niya pa daw po ako makita na magkaanak. Makita po yung apo niya sa akin. Ginakwento niya po yun kay Lolo. Yun po yung paulit-ulit niya sinasabi. Doon po makikita na si Lola hindi po siya mataas mangarap. Hindi niya po gusto na magkaroon ng malaking bahay, maraming pera. Kung gusto niya man po yan, gusto niya pa rin po yung ipamigay sa ibang tao. Si Lola po, napaka-selfless niya po. Kahit kailan hindi siya naging makasarili. Kung gusto niya po na yumaman siya, gusto niya pa rin po yung itulong sa ibang tao. Kahit gaano kalayo, pupuntahan niya pagka nalaman niya na kailangan mo, ititinda niya yung mga tinda mo, ganon. Hindi po siya nagre-reklamo. Kaya napakarami pong tao yung hahanga sa kanya. Nung nabubuhay po siya, hindi niya po hinangad yung maging mayaman. Hindi po siya yumaman dahil hindi po siya madamot. Pero yung naiwan niya lang po dito, yung kayamanan ng kabutihan. Kaya alam po ng mga tao yan, kada pupunta dito, wala pong negatibong sasabihin kay Lola. Napakabuti niya pong Lola, napakabuti niya pong nanay, napakabuti niya pong tita, napakabuti niya pong asawa, napakabuti niya pong kaibigan. Alam ko po na nawala po si Lola, na may mabuti pong naiwan dito sa mundo. Hindi po siya nawala ng may negatibong iniisip sa kanya yung mga tao. At yun po yung kayamanan, yun po yung tunay na kayamanan na iwan niya. Hindi po yung yaman sa pera, hindi po yung yaman sa kayamanan ng mundo na to. Pero yung kayamanan po na may kabutihan po siyang iniwan sa mga tao. At bilang apo niya po, yun po yung mananalaytay sa aming mga apo niya. Hindi po yun mawawala kahit po tumanda na kami, may iwan po yun sa amin. Si Lola po, nung buhay po siya, lagi niya po akong inaalok ng mga pagkain. Kahit ano po, galing po sa handaan, binibigay niya po sa akin. Salamat sa pag-alok mo sa amin at sa pagmamahal na binibigay mo sa aming mga apo. Mamimiss ka po namin at mahal na mahal po namin kayo. At salamat po sa mga pagmamahal na binibigay niyo sa amin. At sa mga pag-aalok mo ng pagkain, namimiss ko po ang pagmamahal niyo po sa amin at sa mga pagkain na alok mga alok niyo. Si Lola yung sobrang bait. Yung wala siyang katulad. Yung kahit pagod na siya, pupunta pa rin siya sa graduation ko. Tapos yung sa Mr. and Mrs., pumunta pa rin siya kahit pagod na siya. Tapos proud na proud pa siya sa akin.
Tapos, sobrang sipag niya, wala siyang katulad. Tapos, pagkakain na unti lang yung kinakain niya, linilibang niya pa kami para hindi namin sabihin na kumain pa siya ng madami. Pag umuwi ako dito galing Bali, kakamustahin niya ako. Tapos, bibigyan niya ako ng pagkain. Tapos, tatanungin niya kung kumain na ako. Tapos, kahit kumain na ako, bibigyan niya pa rin ako ng pagkain. Yun lang. Si Ate Sene, matagal kami nagsama yan. Bata pa ako, elementary pa ako. Parang isang anak ang turing sa akin yan. Hanggang sa ako nagkapamilya, itinuring niya akong isang anak, kaibigan. Sa lahat ng lakad yan, halos karamihan magkasama kami. Lahat ng kwento niyan, hindi nawawala na magkukwento sa akin yan. Sa problema, sa kasiyahan, sa katuwaan, okasyon, lahat yon kinukwento niya sa akin. Hindi ko masabi ang ugali niya. Sobra-sobra siyang mabait. Kaya napakaraming nagmamahal sa kanya. Nakakasakit din ng loob na siya nawala na. Kaya lang, doon naman tayo lahat pupunta. Una-una lang, sabi nga. Pero napakarami niyang isang magandang alaalang iniwan sa kapwa si Ate Sene. Ate Sene, nasa piling ka na ng ating Panginoon. Masaya ka na, nakita mo na yung mga anak mo't apo na inalagaan. Malalaki na sila, napag-aral mo na yung mga anak mo. Ipayapa mo na iisip mo. Hanggang doon na lang, Ate Sene, napakarami mong magandang alaala na iniwan sa aming mga kaibigan. Lola Sene, hindi ako makapaniwala na iniwanan mo na kami. Nung nabubuhay ka, hindi ko makakalimutan yung mga ginagawa mo sa akin. Sa umaga pa lang, pagtambay ko sa tindahan mo, nakatimpla na ako ng kape. Tapos, pagbalik ko na nagpasok ng weteng, dadalo ulit ako sa'yo. Sabi ko, pagod ako na naglakad. Sabi mo, dito ka na kumain. Yun ang naaalala ko madalas. Sana kahit saan ka man ngayon, maging masaya ka na. At alam ko naman yung pinakita mo sa amin ng mga anak mo at sa asawa mo. Lalong-lalo na ngayon, yung mamimiss ko lalo yung sa umaga, wala na ako dadaanan na pagkakapihan ko. Kaya ngayon, sabi ko nga, noon pinagluluto mo ko, kaya ngayon ikaw naman ang pagluluto ko. Lang hindi ka namin makakalimutan, Lola. Dalaga pa ako. Tumira ako rito. High school ako noon. Kasi wala na yung nanay ko noon. Kaya tumira ako rito. Tinanggap ako ni Tita Sene. Nagtuloy ako mag-aral noong high school. Tinanggap niya ako rito. Tagabantay ako ng tinda. Tapos pagpapasok na ako sa school, sabi niya pumasok na ako, bibigyan niya akong baon. Napasok na ako sa school. Pagdating ko, sabi niya sa akin, banday ka muna dyan, magluluto ako, magsasayang ako. Sabi niya, tapos yun, pagkaluto, kakain na kami nila Aileen, nila Ona. Minsan napapagalitan sila Aileen, sila Ona. Kasi masipag akong gumawa dito sa bahay nila.
Ayun, pagka papasok na naman ako sa school, sabi niya, sige, kumuha ka na ng baon mo dyan, pumasok ka na sa school. Tapos pagka umaalis siya, pagdating niya at natanong niya kung kumain na kami, tapos umalis na ako, kasi parang nahihiya na rin ako minsan. Kasi dumadami na yung gastusin, magkakaanak siya ulit, si Princess yun. Kaya nagpaalam na akong umuwi. Tapos nung bumalik ako, nung may asawa na ako, kinumusta niya ako. Pag pumupunta ako rito, bumibisita, may pinabibitbit siyang sitaw, ganon. Minsan patola, nagpapabitbit siya ng mga gulay, kung anong meron dito. Minsan saging, pinapabitbit niya sa akin. Namatay na siya, hindi nga ako nakabawi. Kasi nag-aaral pa yung mga anak ko. Nakakabawi pa lang sana ako kung makakagraduate na yung anak kong lalaki. Wala naman lang. Namatay naman na siya. So sana pumunta ng hospital noon. Kaya lang parang naman akong pumunta ron. Naiya naman ako. Hindi naman ako makapag-donate ng dugo. Kaya dito na lang ako pumunta. Mabait si Tita Seni. Minsan masalita lang din siya. Pero sa puso niya, mabait naman siya. Kaya masasabi ko, sana yung mga nanay, yung mga anak, buhay pa yung magulang nyo, mamahalin nyo. Habang may buhay pa sila at malakas, pakita nyo na mahal nyo sila. Kasi noong nakilala ko si Ate Sene, mapagbigay, siya sa kapwa niya, antemano, babatiin ka niya. Tapos, alam namin kahit na kami nagkakatampuhan, mahal na mahal din namin siya kahit na ngayong nawala. Hanggang mabait siyang makisama, mapagbigay siya ng mga mapag-alok siya. Tapos, pagka kami nagtanong sa kanya, kahit na wala siyang, makakautang kami, kahit na wala siya, inaanuhan niya kami, naaano rin siya sa amin. At Senes, hindi ka namin nakakalimutan. Halos nang mawala ka, hindi namin matanggap na wala ka kasi para ka na rin namin kapatid. Thank you, Ate Sene. Sana iano mo na ang isip mo. Sana ka na, maligaya ka na dyan sa pinuntahan mo. Ano lang, Ate Sene, mahal ka namin. Ate Sene, pagka nagpunta sa bahay, dala-dala yung paninda niyang mga gulay. Ialok sa akin, sabi niya, Ate Rita, kumuha ka na ng gulay kung ano gusto mo. Sasabihin ko sa kanya, ay Sene, wala akong budget ngayon. Tapos sabi niya, sige, kumuha ka na lang, kahit saka mo na lang iabot sa akin. Okay na. Ganun lang, saka siya alis. Ay Sene, yung marami tayong pinag-usapan noon na halos hindi ko makakalimutan yun. Hindi natin makakalimutan yun. Personal na usapan natin yun.
Ay, Lola Sene, yung kabutihan mong magandang binigay sa akin, nagkwekwentuhan tayo dyan. Sabi niya sa akin, huwag ko daw siyang kakalimutan din. Ayun. Lola Sene, mamimiss ka namin, mamimiss din kita. Sa sobrang napakabuti mong tao. Sana masaya ka na sa pupuntahan mo. Lagi mo kami gagabayan, pati yung pamilya mo. Si Ate Sene po ay lagi ko pong kasama. Tuwing day off ko po, andito kami sa tindahan niya. Si Ate Sene po ay parang nanay ko na sa kanya ko po nakikita yung ugali ng nanay ko at ugali niya po parang iisa. Lahat po ng hirap, gano'n, yung mga kinukwento niya sa akin, mga gano'n, yung mga talambuhay niya, nung araw, nung ngayon, yung ano niya ngayon, gano'n. Kaya si Ate Sene po ay parang tinuring ko pong magulang. Siya po ay napakabait na magulang. Sa kanya ko po nakikita yung kuwan ng nanay ko po. Yun lang po. I-message niyo po kay Lola ngayon kung nasan man siya. Si Ate Sene, kung asan ka man, sana masaya ka na, hindi ka na mapapagod. Hindi kita makakalimutan, Ate Sene. Naiiyak ako. Mamimiss kita. Yun lang. Siya ay maaaring wala na sa pisikal na mundo. Ngunit ang kanyang kabutihan ay patuloy na nananatili, nakatanim sa puso ng mga taong kanyang minahal at inalagaan. Hindi niya hinangad ang yaman o karangyaan sa buhay. Sa halip, pinili niyang mamuhay ng simple, puno ng kababaang loob at malasakit sa kapwa. Sa kanyang mga simpleng gawa, pag-aaruga, pag-intindi at walang sawang pagmamahal, na ipakita niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kabutihang ibinibigay sa iba. Bilang isang ina, naging haligi siya ng tahanan, handang magsakripisyo para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Bilang isang lola, siya ay naging simbolo ng init, kalinga at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Bilang isang tao, naging sandigan siya ng marami. Mahalaga ring ating tandaan, ang buhay ay siyang bigay ng ating Diyos na lumikha, at siya ring kukunin pagdating ng panahon. Sa kanyang pagpanaw, maaaring may iniwang lungkot at pangungulila. Ngunit higit sa lahat, iniwan niya ang isang pamana, ang alaala ng isang pusong mapagmahal at buhay na puno ng kabutihan. Siya ay patuloy na magsisilbing gabay, paalala na sa mundong puno ng pagsubok, may mga tao pa ring pinipiling maging mabuti.